My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. KJ ka ba? Siguro po nasabihan na tayo ng napaka-KJ mo naman, napaka-killjoy mo naman, o kaya naman nasabihan na tayo, ito ang hirap pasiyahin. Siguro in one way or another, we receive that comment from another person. We receive that comment from another significant others. We receive that comment, napakahirap mo namang pasiyahin. At ito po yung nangyari sa ating ebanghelyo. Parang wala ng paglugaran ang si Juan Bautista at si Jesus. Dumating si Juan Bautista na ang kinakain lamang ay hindi man lamang umiinom ng alak, at gayon din naman ay laging nagfa-fasting. Ang sabi ng mga tao sa kanya na sinasaniba na yata to. Dumating naman si Jesus na nakikikain at laging at nakikipagsumasama sa karaniwang gawain ng mga tao. Anong sinasabi? Matakaw at maglalasing. Parang wala ng paglugaran. Napaka-KJ nung mga tao. Ang hirap pasiyahin. Mga minamahal na kapatid, in one way or another, baka tayo yung mga KJ na to. Baka tayo yung mga ang hirap pasiyahin ng mga tao. Baka tayo yung hindi maka-appreciate ng mga tao sa paligid natin. In one way or another, baka masasabihan tayong ang hirap mo namang pasayahin. Kaya nga mga minamahal na kapatid, the gospel of today and the readings of today is reminding us to open our sight. Mabuksan nawa yung paningin natin para makita natin yung tunay at yung totoo na makakapagpaligaya sa atin. Bakit nga ba tayo hindi nagiging masaya sa buhay? Because we lack appreciation. Hindi tayo marunong mag-internalize. Hindi tayo marunong mag-appreciate ng ibang tao. Sino yung mga taong hindi marunong mag-appreciate? Sila yung mga masyadong mataas ang tingin sa sarili. Yung mga tao na hindi marunong magsalita at magsabing, thank you, ang galing mo naman, congratulations. Sila yung mga tao na walang appreciation. Ito yung mga taong ang hirap pasiyahin. Nagtumbling ka na, sumayaw ka na, kumanta ka na, nagmagic ka na, hindi pa rin natutuwa. Hindi pa rin nasisiyahan. Bakit? Ang kanilang paningin ay nakatingin lamang sa kanilang sarili. Bakit ako matutuwa? Achievement niya naman yon. Bakit ako makatutuwa? Success niya naman yon. Bakit ako maliligayahan? Siya naman yung nagtatamasa. Minsan, hindi tayo natutuwa sa tagumpay ng iba. Hindi tayo naliligayahan sa nakakamit ng ibang tao because of insecurity. We lack appreciation kasi insecure tayo. Kaya mga minamahal na kapatid, we need a paradigm shifting. We need to shift our perspective. Baguhin natin ang ating pananaw at ang ating pagtingin. Kaya sinasabi ng ating salmong tugunan, those who follow you, Lord, will have the light of light. Yung mga sumusunod sa Panginoon ay makakatanaw ng liwanag. Yung mga tao na hindi na marunong mag-appreciate, ang laging nakikita yung kulang. Yung mga tao na laging hindi na marunong mag-appreciate, ang laging nakikita ay yung kamalian. Ang mga tao na hindi na marunong mag-appreciate, ang nakikita lang na magaling ay ang kanyang sarili. That is why as a Christian, we need to learn how to appreciate other people by simply saying thank you, congratulations, I am proud of you, you did it so well.
Yung mga simpleng salitang yan ay magbibigay ng tunay na appreciation sa ibang tao. Sana wag na tayong tumulad sa iba na ang hirap-hirap pasiyahin. Let us ask the intercession of Saint Lucy, the saint that we are remembering today. Saint Lucy is the patron saint of eyesight. Yung mga nagtatrabaho sa optical field. Ipagdasal natin na kay Saint Lucy na mabuksan yung ating paningin, na makita natin ng malinaw ang tunay na ating dapat tahakin. Makita natin na hindi lamang tayo ang magaling, bagkus ang mga tao na nasa paligid natin ay kailangan nating i-appreciate. At ang taong hindi marunong mag-appreciate, yung masyadong insecure sa sarili. Kaya mga minamahal na kapatid, those who follow you, Lord, will have the light of life. Sana mabuksan ang ating paningin, makita natin ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa atin. It is not only appreciation to other people, but it is also appreciation to the blessings that we receive from the Lord. Ano nga ba yung kailangan nating i-appreciate? Kasi pagkatapos nating tanggapin ang biyaya ng Diyos, parang nakakalimot na tayong magpasalamat. Pagkatapos nating tanggapin ang biyaya mula sa Panginoon, parang napakahirap na nating tumanaw pabalik ng pasasalamat sa Diyos. As a Christian, let us practice the virtue of appreciation. Let us appreciate one another. Kasi may mga bagay ako na hindi nyo kayang gawin at mayroong kayong kayang gawin na hindi ko kayang gawin. We need to appreciate one another in order for us to see the light that comes from the Lord. Tumahimik tayo sandali at pakinggan natin ang ating mga sarili kung papaano tayo ay namumuhay. Tayo nga ba ay marunong mag-appreciate ng ating kapwa-tao? O baka naman punong-puno tayo ng insecurity kaya hindi natin makita ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos.